Okay, ito. Punto por punto. Ang pupuntuhan ko, yung vlogs ni Jan Macanas at ni Marlica na yung apat na general daw tinanggal without due process. At naka-floating ngayon, walang position. Mahirap yun na allegation yun kung apat na general na tinanggal without due process. Parang mahirap paniwalaan, ano? Mahirap paniwalaan at saka parang wala akong narinig mula pa nung nasa serbisyo ako hanggang nag-retired na generals. Mayroon yung mga lower ranks tulad ko, ano? Pero yung general, alisin mo, parang hindi ka panipaniwala. Although, tingnan natin kung mayroon talaga. Pero ako, hindi ako mapapaniwala na mga generals nirelieve, nirelieve without due process. Ano? So, pero may request ako dyan na sana magpapatuloy ako pagsusubaybay sa mga vlogs nung dalawa kung matulungan kami ang mga pensioner, iba-vlog nila na yung 4.9 billion which is kanyan credible yung aking information, ano, confirm yan kasi sabi ko nga, ulitin ko na naman dalawang mata ko, dalawang tainga. Oh, accepted to the court yan, ano? Ako mismo. So, sana Jan Macanas, sir, and Madam Maharlika, tulungan nyo kami dito i-vlog. Baka sakaling mapansin na ni President Bongbong Marcos. Actually kasi, naisumbong ko na rito sa bayaw ni Bongbong Marcos. At nasabi niya na sabi niya, hinihintay lang natin ng action. Matagal na yun, isang taon na yun Hanggang ngayon, wala pang action. Sabihin natin na hindi niya talaga primary na trabaho, totoo yun. Pero kung ni-record niya, isang kalabit niya lang sa secretary at isang bulong niya lang, down the line yan, action agad. Wala. So, tulungan nyo kami, Madam Marlica, para makatotohanan talaga ng ating laban. Ang objective kasi namin dito ni Madam Maura, siya kasi ang leader ng mga widows. Maputol na yung sistema na yan. Matagal na pala yan Sabi ng iba, matagal na yan. Ngayon lang yan. Ngayon ko lang pinandigan. Mayroong Colonel Mitran na lumitaw, nanindigan sa kasamaan. O hindi naman kasamaan kasi hindi pa naman natin na-prove ninako nila Ang tinitingnan lang man natin dito yung violation nila sa batas ng Republic Act 11032. Nakabagalan ng trabaho. Yun ang violation lang kasi 15 days lang yun Ito 7 years na Wala pang tumutulong sa amin. Yun ang masaklap. So, sana dalawang vloggers, itulungan nyo kami para si Madam Maharlika ay maniwala na sa inyo. Ano? Kasi nagagalaiti sa galit na bira kayo ng bira, hindi nyo malang tinutulungan yung mga widows pensioner na marami na nagkamatay, hindi pa nabibigay lang kanilang mga differential. So, going back doon sa issue na apat na general na nirelieve, parang imposible yun. Pero sundan na lang natin kung mayroon talaga. Kung totoo yun, nako, iba na ang takbo ng armed forces niyan. Magkaiba kasi ang mga pag-iisip, kahit lang sa opinion, opinion lang ito ng kapwa namin military, doon sa vlogs ni General Macanas. Sa isang opinion, maling-mali si General Macanas. Parang hindi daw siya military. Dito naman sa isang grupo ng military, tama lang ginagawa ni General Macanas. So,
Talaga divided talaga ang pag-iisip ng pananaw ng tao. Kung pupuntahan natin ang abogado, na dalawang abogado, ay hindi talaga magkakasundo yan. Kung abogado ka dito, abogado talaga hindi magkakasundo yan. Kailan pa man, hindi pwede magkasundo kasi pinagtatanggol niya ang kanyang kliyente. So, ang isa lang naman pwedeng talaga mag-final decision yan, yung Supreme Court, kung sino talaga tama. Si Jermaca, yung ditong grupo o ditong grupo, sino ang tama sa mali na ginagawa ng Jermaca, So, divided talaga. At balik tayo sa Pangulo. Iba yung pag-sistema, iba yung style ng Pangulong Duterte, dating Pangulong at saka Pangulong Marcos. Pero pag tiningnan ko at gusto kong tingnan yung dalawa sa kanila, yung malambot at saka matigas, bakit ko nasabing malambot? Malambot talaga si President Marcos. Si Duterte matigas at may kasamang kalukuhan. Pero ang kalukuhan na yon ay napapunta sa tama. Ang kalambutan, yun ang masaklap. Marami nag-aabuso. Dito, sa matigas, walang nag-aabuso. Kung mahigpit siya. Pero kung pinabayaan niya lang, marami nag-abuso. Kasi yung last term, o last 2 years, ni President Duterte, parang napansin ko na, hinayaan niya na lang yung corruption. Dito na Bongbong Marcos, unang bulusok pa lang, ang dami na mga ungas na mga kabinete niya. Corruption kaagad. Magkabaliktad, Doon sa unang taon ni Presidente Duterte, down the line, kabado. Nervyos. Bakit? Na-prove ko yun dahil nung nasa dinner, kasulukuyan kaming lumalaban sa lupa, bawat punta namin sa isya ng gobyerno, may kaba. May kaba sila. Naramdaman ko talaga, pressure sa kanila. Pero bandang ulit, ay bumalik sa dati, normal. Ito naman kay President Marcos, unang bulusok pa lang, puro kaungasan na nangyayari sa mga kabinete, corruption. Nadamay pang first family. The first lady pala, hindi first family kasi pagbawin sila lahat the first lady, taka si Juan, yung kanyang bayaw, utol ni first lady. Yun ang kausap ko. Yun pala, nag-uusap kami na ang grupo namin, anti-corruption. Yun pala, siya pala yung matitira. Kaya after that, hindi na kami nakita uli. At saka parang ayaw ko na rin makita. Kausap ko pala itong tao na ito. Pinagsisigawan ko pa nga na ang grupo namin ay anti-corruption. Tapos ngayon, siya na involved ay wala na kung gaano makipagkita. So much for that. Yung na-relieve, meron pa paniwala. Pero hindi natin alam. Pero general yun imposible. Okay lang sa akin. That time, Colonel ako, Lieutenant Colonel. Na-relieve talaga ako without due process. Tinawagan lang ako na chief staff. Colonel Metro na relieve ka na dyan. Hindi ko alam ang dahilan. Yung chief staff, anga rin kunwari. Pero siya yata ang binulungan. Kami wala kasi wala akong alam talaga yun yung ganyan. Bandang huli, na-find out ko, magkasabot pala silang tatlo. Yung commander ng Port RCDG at saka yung commander ng RSCOM. Ano bang issue ko? Ang issue ko, na mahilig daw ako sa uwi. Pero yun ang talagang panira sa akin ng group commander ko. Pero ang katotohanan, napahiya sila sa ginawa ko. Bakit? Sila, dekada na sa reserve command. Ako, 3 buwan pa lang. Ang dami kong nagawa. Parang 3 taon na nang nagawa ko. Hindi ako nag-iiyabang. Totoo yan. Biro mo, sa loob ng 3 months, almost 10 municipal mayor na nakausap ko na magkaroon ng kanilang CDC, training nila, special training nila, basic military training.
10 na yung nakausap ko sa loob ng 3 months. Ano? Tapos, sa 3 months na yun, may dalawa na akong training, yung Lucena City. Director kasi ako ng Quezon at saka ng Marinduque. Ano? Kwento ko lang ito para dagdag ko sa kwento, ano? Para alam ng iba na ito yung dahilan. Ano? So, ongoing yung training ko sa Special Basic Meat Training sa Lucena City. First time nagkaroon ng training doon. Sa almost dekada. Kailan ba nagsimula itong na ito? Siguro 30 years na. Tapos ngayon lang nagkaroon ng training doon sa by municipality, ha? Kasi mayroon training buong Quezon na training. Ibig sabihin, consolidated yung mga tao. Pero sa akin, Lucena alone, nagkaroon ako ng training. Tapos, kalagitnaan yan, dito naman sa Pagbilao, ongoing training. So, na yan ako, nasa 4 months na ako to 5 months, ano? Ngayon, yun yung training ko. But, simultaneously, marami nang approve doon sa akin training. So, meaning, sa loob ng 5 months, 2 training ko, then, mayroon akong 15, 10 ng approve, may 5 pang coming. So, more or less, sa loob ng 3 months ko, o ng 5 months, 17 special training sa by municipality. Ano? By municipality yan. Oo. Ang tanong doon, ilan ang tao ko? Yun, alam yun. Ang tao ko, 2 enlisted personnel at 1 opisyal. Yun lang yung tao ko. Pero bakit ko nagagampanan ang ganon? Dahil sa sikap at tiyaga ako na talagang ako mismo umiikot. Sa isla. Sabi ko, itong isla na ito, 3 bayan na ito, nakalimutan ang pangalan, nakatabi ng Gumaka. Lalagyan ko ng SBCMT doon ng reservist, 3 bayan. Pumayag na yung mga mayors doon, pero isa pa lang nakausap. Pero simultaneous, papayag yun. Para with that isla, ang reservist na ang mag-monitor sa movement ng kalaban ng gobyerno. At hindi lang yun para sa disaster. Preparedness, ano? So, yun yung purpose ko ng mga special training sa mga municipality. Mag-monitor sa kalaban at in case of emergency sa mga calamities, sila mag-response per municipality. Kasi isang tawag ko lang, company commander, take charge ka dyan sa ganitong bayan, sa Candelaria. Ganun ang aking objective. Paano makatulong ang reservist sa ating gobyerno ng without pay. May pay lang sila kung naaatasan sila sa trabaho. Pero allowance lang. Subsistence allowance. Okay. 2 yung aking posisyon. Isa sa Marinduque. Sa Marinduque, 10 bayan, lahat yung mayor na yan, nakausap ko na. They are prepared to support our training together with the municipality, together with the provincial government of Marinduque. May budget na. Naka-funded na yung budget namin. Approve na yung 3 training. Ang masaklap, si Mitra na-relieve. Si Mitra na-relieve. Anong issue? Mahilig daw ako mag-uwi. Yun yung issue ko. Mahilig ako mag-uwi. Pero hindi nila tiningnan yung aking performance na yung sa loob ng 5 months, ikumpara mo sa mga nakaservisyo dyan, 10 years. Wala pa. Tingnan nyo yun. Tingnan nyo yun, ha? Nagkaroon ng 2 batalyon kung tama ako, 2 batalyon ang Quezon. Ako yun. Kaya sa dami ng training. Kung hindi ako na-relieve doon, bawat municipality may reservist na company or either platoon to respond any problem in their municipality. Kasi sa military,
Isang tawag lang, nandyan lahat sila. Formation kaagad. Unlike yung mga civilian, mabagal, maraming dahilan. Marami silang dahilan. Pero pag sa military, walang dahilan. Kasi yun ang part of the training namin na ganun ang response kaagad. O, sa Marinduque, yung pondo hindi nagamit, ibinalik na lang sa gobyerno, di sayang. Dahil sa inggit, sayang yung pondo. Dahil sa inggit, nasira ang mga plano. Ang purpose ko sa Marinduque, without armed elements, hindi na kailangan ng mga regular na military doon. Kung nalagyan ko ng 10 kumpanya ang bawat municipality, ang isang kumpanya per municipality. Ha? Kung bakit, hindi ko na pwede ipaliwanag yan kasi part of secret na yan. So, yun lang yun. So, ang magmaman lang na sundalo doon, 3 lang or 2. Oh, ang tao ko doon, isang opisyal, 2 sundalo rin. Pero bakit nagagampanan ko? XO pa ako ng Port ACDG ng Region 4, A and B. XO pa ako doon. Mobile ako. Sasakyan ko pag ginagamit ko. Pumutukan ako ng gulong. Sasakyan ko pa. Tapos, hindi nakita ng aking group commander. Sinumbong pa ako. Ang talagang kasalanan ko lang talaga rin yung minsan, hindi ako nagpapaalam. Pero dapat, hindi, titingnan niya yung performance ko. Ako noon, nang bilang isang commander, pag maganda ang kanyang performance, anytime uwi ka. Kasi anhing ko ang sundalo, kasi yun is, hindi naman kami kumbatan nasa field na talagang nakatutok. Hindi, kumbaga, nasa field din, pero maraming naiwan. Pag magandang performance mo, maraming accomplishment na gawa ka, hindi ka pa ako pa mismo, uwi ka muna. Yun ang incentive na binibigay ko kasi wala akong pera maibigay eh. Kundi moral ang maibibigay ko lang. Yun yung aking leadership. Wala akong pera maibigay eh. Kasi wala rin ako ninanakaw eh. Incentive ang binibigay ko, uwi. So, in my thinking, ganun ang gawin ko. Total, marami naman ako nagagawa. Minsan lang naman ako, isa. Sa loob ng isang linggo, minsan nakaka-split ako. Balikin na magahan. Yun lang ang kasalanan ko, yung medyo, pero senior na ako, matanda na ako. Para silipin niya apak sa bagay na yun. Hindi naman kami tactical unit na may binabantayan na kampo. Nasa loob kami ng Southcom. Pero kung i-compare mo yung accomplishment ko doon sa nagawa ko, wala pa sa 0.1% sa performance ko na yung kasalanan ko. Pero anyway, discretion na eh. Pero ang problema doon, without due process, nirelieve ako. Ang aanga yung chief staff, yung pala kasabot rin siya. So, napunta ako doon dahil nga parang mahirap ka pa rin maniwala na i-relieve 4 na general tapos naka-floating. Parang kung totoo yun, delikado yun. Delikado yun. At masundan pa yun. Mas delikado na kung masundan pa. Okay, so much for that. Pakinggan nyo na lang yung yung mga sinasabi. Pero hiling ko pala, baka kayo, diyan na makala si Madam Maharlika, i-vlog nyo yung hinahabol namin na differential and munis na mga pensioner. Hindi kasi ako sama dito eh. Tumutulong lang ako, sinaawa ako namin ng umiiyak. Marami ng marami rin namatay sa totoo lang. Kaantay sa stress. Salamat. Magandang araw mga kaibigan. As usual in the morning, my dark chocolate. So, pwede nang mag-order. Meron ng stock. First come, first serve. And by the way, salamat sa
May mga initial nag-donate na ng pera para sa pambayad ng abogado ko na magdepensa sa akin sa kaso na naisampa sa akin. Isang nakatira sa France or Germany, nagpadala through, meron yung thank you. May feature itong channel ko. Kung gusto mong mag-thank you, magpadala ng kwarta, ayun, voluntary. Yung hindi naman alam kung paano magpadala through yung thank you feature, dito na lang po. This is also a GCash number. Pwede kayong magpadala ng suporta para sa pang-abogado natin laban dito sa kaso. Okay, gusto kong magbigay ng reaction doon sa aligasyon. Okay, klaro ko, aligasyon ng unprofessional treatment ng mga senior officers sa Armed Forces of the Philippines. Mayroong, I think this is the first time na may direct na sundalo, active sundalo, nag-message kay Madam Maharlika at sinasabi yung demoralisasyon ng kasundaluhan at ito nga, unprofessional treatment ng mga senior officers. Ito yung mga binanggit ni Maharlika: Major General Antonio Navarrete, Major General Lionel Nicolas, Brigadier General Marceliano Teofilo, and Brigadier General Jovencio Gonzales. These are all active AFP generals na they were relieved without cause. Walang due process yung pagka-relieve nila at saka naka-floating status sila ngayon. Yun ang report, aligasyon. Nabibigyan ko ng reaksyon, analysis, opinion lang ito Okay, pakinggan natin si Fair Lady Maharlika. No? Ngayon, sabi dito mga palangga, ng ating puting ahas, di ba? Grabe, Miss Maharlika, sobrang bagsak na po kami. Okay? Pinagtatanggal yung mga, yung mga kasama namin. Okay? Itong nag-message sa atin, hindi ito tinanggal. Okay? Grabe yung mga kasamaan po namin ay pinagtatanggal ng wala man lang formal investigation o valid reason. Kita nyo mga palangga? Sumisidhi na po ang galit at puot na nararamdaman namin ngayon dito sa AFP. Hindi ka kasama dito, Browner. Okay? Dahil dumidila ka sa kipay ni Lisa Smugs. Nakikis-kipay ka. Baguhin na natin din na kiss us. Okay? Kipay na. Ngayon, mga palangga. Sabi ng ating mga mga men in uniform dito, minus Browner o yung mga Dorobo o yung mga nakikinabang sa Kabanang Bayan, okay, nadidemoralize na po kami dito, Miss Maharlika. Sabi niya, sabi niya, pinalala ni Secretary of National Defense na si Teodoro, okay? At si Chief Browner, AFP Chief Browner. Kaya lalo pong umiinit ang mga sundalo at officers. Hindi sila nakikinig at mistulang nagbibingi-bingihan sa mga tunay na kaganapan dito sa Armed Forces. Hindi po kami pinapakinggan. Binabaliwala po ang aming mga posisyon dito. Binabastos na po kami. Sinusumbong ito sa inyo, mga palangga. Sinasayang po ng administrasyon na ito, okay, ang pinuno ng Armed Forces ang invaluable human resources dahil sa lantarang pagpayag na paglapastangan at pambabastos sa professional system of assignment, designation, and promotion po ng mga sundalo. Grabe, sabi niya, inalmahan po ng mga sundalo, lalo na ng mga junior officers, ang pakikipagmabutihan, okay, ng magpinsang Coting at Romualdez sa mga makakaliwang grupo, di ba? Nakipagmabutihan si Tambalusos at si Coting, pinardon niya, pinatawad niya yung mga nagurgur ng kinabukasan ng mga anak ninyo. I just forgot yung executive order ba yun? Nakalimutan ko lang, hindi lang ako ready, okay? Pero alam nyo na yon, pinalaya ni Coting, okay? Yung mga kumikitil ng buhay ninyo, okay? So inalmahan po ng mga sundalo, lalo mga junior officers, ang pakikipagmabutihan ng magpinsang
Marcos at Tambaloslos, okay? Sa mga makakaluwang grupo habang isinakripisyo po namin ang mga ng mga mahuhusay na senior officers nila na sinira ang distinguished military careers at sterling service record sa basta na lamang paglagay ng mga ito sa floating status. Pinagtatanggal, pinalitan ng mga kasabwat ni Lisa Smugs. Ngayon, sabi ng ating puting ahas, sa kasalukuyan po, Ms. Maharlika, 4 po na generals ang biglaang tinanggal at inilagay sa floating status kung wala pong pwesto bukod pa sa mga colonels na pinagtatanggalan rin ng assignments at inilagay sa floating status. Bago po umupo si Marcos, ang 4 na respetadong generals ay nagserbisyo ng buong buhay at katapatan. Itinaya ang mga buhay para sa bayan at tinaguro ang bayani, nakipaglaban, nasugatan, di ba? Sa, yung iba, sugat. At kinilala sila at binigyan ng mga matataas na awards, parangal, pagkakilala, pero sa kasabaang palad po, sinira at binaliwala ni Marcos Jr. ang mga sakripisyo at inilagay sa floating status o walang permanent na pwesto, commensurate sa rangko nila sa ngalan ng mali at mapanirang pamulitika. Exactly the same ng ginagawa ngayon dyan sa PIDEA. Doon naman sa mga abogadong inuulat ko sa inyo at dinibdiban ni Lasso na nakakaso yan ngayon sa ombudsman. At ang iba pang mga, I think, more than 50 empleyado, okay, ng PIDEA na pinagtatapon din ni Lasso dahil nga ito ay pulboronic way of government, pulboronic governance. Ngayon, pinaparating ng ating mga kasundaluhan, ng ating mga general, na totoong magigiting na general ang pambababoy mo, puting junior dahil kakakapulboron mo, kakatulog mo, kaya nagkaka-muscle spasm ka na muntik ka ng magurgur ang sarili mo. Okay? Ito, papakita ko sa inyo yung picture. Inas ko po yung ating puting ahas kung pwede ba ipakita itong mga 4 na general. Okay, sabi dito, ma'am, ito po, sabi niya, ang mga kinilala at highly respected na mga junior officers ng AFP na sinira ang distinguished military career dahil sa politika. Okay, you know what? Nakahiga ako kanina nung na-receive ko to. Binabasa ko ito. Ito, mga palangga, tumutulo yung luha ko. Sabi nga ng aking palangga, ano, umiiyak-iyak ka na naman? Sabi ka sa akin. Sabi ko, you know what? Sabi ko, kung tatay ko to, kapatid ko, na sundalo, na pinag-aral ko, kunyari, kasi tayo may mga pinag-aral tayo mga kapatid, di ba? Mga ganun tayo Pilipino eh. Kunyari, kapatid ko to na nagsunog ng kilay, o tatay ko to, na nagtiis stop para mo na dyan. mag-aral, para maglingkod sa... So, kung ituloy-tuloy mo panonood kay Maharlika, pinakita niya yung pictures ng 4 na general. Ulitin ko yung mga pangalan nila. These are active. Major General Antonio Navarrete, Major General Lionel Nicolas, Brigadier General Marcelano Chupilo, and Brigadier General Jovencio Gonzales. These are all PME graduates. Pinagtatanggal na walang due process, floating. Plus may colonels pa, mga colonels pa. So, anyway, these are allegations dahil text man lang. Ang aking suggestion ba o nakita magandang gawin sana ang Armed Forces of the Philippines, kung okay sa kanila, nasa kanila lang, aking idea lang ito, opinion, sagutin nila itong issue na ito. Para malaman din natin yung side nila. Kasi dumarami na talaga ngayon dahil sa social media age, text lang, ang daming apps, malalaman. At itong si Maharlika na ang nagiging sumbungan ng bayan. So, yun, ang una kong reaction dito, comments na sana sagutin ng Armed Forces of the Philippines ito. Gusto kong magbigay ng reaksyon doon sa professionalism ng Armed Forces, lalo na itong mga ganito, yung pag-relieve. Noong panahon namin, ako na general na ako, panahon ni Noynoy Aquino, President Aquino.
Kaya lang yung mula nung Gloria pala. Gloria Aquino Duterte. Nakita ko maganda yung professionalism ng armed forces, lalo na dito sa mga pag-relieve. Bago ma-relieve, magkaroon muna tinatawag namin na Board of Inquiry. Example, may nangyaring masama doon sa area ng commander, iimbestigahan yan. Normally, ang rason na imbestigahan kung may nangyaring maraming nadali na sundalo, ganun ang imbestigahan ka. So, ako, nakaranas ako niyan nung nasa ako sa Mindoro. Deputy Brigade Commander ako. Ang aking Brigade Commander, inimbestigahan kasi namatayan kami ng maraming sundalo. Inimbestigahan. Oh, lumalabas sa investigasyon, wala siyang kasalanan. Ginawa niya yung lahat ng makakaya niya. So, hindi siya na-relieve. Ang na-relieve yung battalion commander. Okay, ganon. So, may due process. At wala akong matandaan ng ganitong reklamo nung nasa active service pa ako. Maganda ang kalakaran mula ERAP, Gloria. Lalo ng panahon ni PGMA. Ang policy ni PGMA noon is mag-promote kayo ng non-PMAers. Bigyan nyo ng corresponding percentage. Example lang ito kung mag-promote kayo ng 10 generals, dapat may isa o dalawa na general na non-PMR na ma-promote. Ganun, nung una. I don't know ngayon. Medyo nawawala na. So, napakaganda ang professionalism ng AFP nung nasa active service pa ako. At ako, with this allegation, ulitin ko, allegation, medyo nalulungkot din ako. Kagaya sabi ni Maharlika na umiiyak siya. Okay. So, isa pang nabanggit dyan yung demoralisasyon ng mga sundalo, lalo na junior officers, yung pakipagmabutihan ng presidente at speaker of the house sa mga makakaliwa. Ako, nakakarinig din ako ng ganyang feedback on the ground. Kasi nakakasalamuha ko rin ang mga active soldiers. Nakaka-receive ako ng ganyang feedback na umaalma. Although hindi sila umaalma na publicly. Kaya lang, parang delikado na naman. Iba na naman ang direksyon ng imbes na patapos na ang laban, madali nang matapos ang insurgency problem ko, konti na lang ang NPA. Ngayon, peace talks. Baka lalakas na naman ang NPA. Yun ang hinaing na naririnig ko. Okay? So, similar doon dito sa text na natanggap ni Maharlika. So, yun po ang aking I love the Armed Forces of the Philippines. I spent the best years of my life, 34 years. Sana maibalik yung dati. Sana masagot ito ng AFP and everything. Sana hindi mapoliticize. Kasi kung kung mapabayaan ito, nako, unti-unti mag-breakdown ang moral ng sundalo, delikado. Sana maayos ito. Salamat sa mga nagre-report kay Maharlika, mga puting ahas, at salamat din kay Fair Lady Maharlika.